Maliban sa Panganiban Reef, mayroon ding mga runway sa iba pang mga artificial island na pawang nasa EEZ ng Pilipinas. Lahat ng mga ito ay kayang-kaya na ngayong lapagan ng mga fighter jets. Malaking indikasyon na operational na ang mga islang tinatawag ng mga eksperto na permanent aircraft carrier. Opo, no? Grabe, no? Ano na, military base na, and to check, no? Para maintindihan natin, no? Ito yung mga artificial islands na yan, no? May whistleblower dyan, kung hindi nagkakamali, si General Parlade, no? Hindi ko sinasabing pawang katotohanan na kanya sinasabi, pero ayon sa kanyang pahayag, ito raw ay panahon pa o administrasyon pa ni Noynoy Aquino nangyari. Palagay nyo ba? Palagay nyo sa inyo bang opinion, sanction ba o pinayagan ng ating gobyerno? Siyempre, hindi lang basta papayagan. Pinayagan ba ng ating gobyerno noon, ng administrasyon, na magsimula yung artificial island na yan? May bayaran kayang nangyari? O ano? Pa-comment. Alam ko naman, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Anyway, mula ta sa The Guardian, no? Ayan, sa The Guardian, China has fully militarized 3 islands in South China Sea, US Admiral says. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Come to think of it, mga utol, hindi kailangan maging military expert tayo o war expert para maintindihan na yung ginagawang o kinukuhang mga artificial islands nitong China paghahanda para sa mga susunod nilang hakbang o sa mga plano nila sa kabuuan ng South China Sea. At kung ano pa man yun, syempre may epekto yun o kaya kasama sa mga plano yun. So para mas madagdagan ng ating kaalaman, mga utol, punta muna tayo dito, no? China Island Tracker. So far, ang China has 20 outposts in the Paracel Islands and 7 in Spratlys. Okay, 7 na po ang artificial islands ng China sa Spratly Islands. So, it also controls Scarborough Shoal, which it seized in 2012 by a constant Coast Guard presence. Yan yung ginagawa nila sa Sabina Shoal, sa Scarborough, di ba? Kung napapansin ninyo, constant Coast Guard presence at maritime militia para makontrol nila yung mga lugar. So, yan na yung mga artificial island nila. Okay, dumako na tayo dito sa ating topic. Dahil ito yung title, no? Grabe, mga artificial island ng China sa West Philippine Sea, handa na para sa malang pag-atake sa Pilipinas. Mula to kay Isaysayang Pinoy, pa-subscribe siya, pakilike na rin yung video game, mga utol. Gay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagmimistulang air and naval base na ngayon ng China ang artificial island nila sa Subi Reef na halos katapat lamang ng Pag-asa Island. Mula sa dati lamang kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong taong 2012, napakalaki na ng pinagbago nito mula nang simula ng China ang reclamation noong taong 2014. May mga nagtataasan ng gusali, runways, mga radar, mga warehouse at aircraft hangar na sa isla. Meron ding mga warship ng China. Sa kabila nito, tila hindi pa din tapos ang ginagawang pagpapalawak sa isla dahil tanaw mula sa ere ang tila kasalukuyang konstruksyon sa isla. Sa ngayon ay kailangan ng madaliin ang pagpapalakas ng struktura at dagdagan ang mga military assets ng bansa para idepensa ang soberanya at mga karapatan sa sarili nating Exclusive Economic Zone o EEZ. Totoo yan, mga utol, no? Paanong, di ba, may whistleblower na nangyari dyan na kung paano nangyari yung pagtatayo ng artificial islands ng China dyan sa mga lugar na nasasakupan ng Pilipinas. At ngayon tinatangka nila, hindi lang nila magawa, no? Sa Sabina Shoal, di ba? Hindi ba nagkalat na sila ng mga durog na corals? Parang tinatambakan na nila. Kung hindi natin na monitor, matutuluyan yon nila magawa kasi nagawa nga nila dati. Pero dati may hinihinala, di umano, na sanksyon ng ating gobyerno. Yung gobyerno natin mismo nagpahintulot na magawa yun ng China. Ngayon lumalaban yung ating gobyerno. Kaya nagkakaroon ng problema, di ba? Pero karapatan natin yon at atin yung mga lugar na yon.
Yung ibang nagawa na nila, hindi na nila natin maagaw. Etong mga inaagaw pa nila. Yun yung pinagtatanggol natin. And sana, makuha rin natin yung mga dating atin kung sakali man. Okay? Tuloy muna natin to. Mamaya titingnan natin yung report dito ng The Guardian, ha? Ito'y ayon mismo kay Secretary of Defense Gibo Chodoro. When China started doing its illegal acts and other actors started to harden their presence years before, we should have already also pushed investments into creating forward posts in the area. And that would have hardened our posture. So the lesson, Your Honor, is we procrastinated in or in putting aside the threat. We should have done it immediately at that time. And now we should do it double time where we can. A lot of this will go to upgrading the connectivity of our command and control to the naval vessels and the capabilities weapon-wise of our naval ships. But also, Your Honor, it's the construction really of adequate port facilities for the Navy because we have 8 or 10. Pero teka lang, mga utol, no? Pero gusto ko yung suhestyon ni Senator Chis Escudero, kung hindi ako nagkakamali, no? Na pwede naman tayo siguro maglagay na rin ng mga outpost doon sa ating mga teritoryo. Kunyari doon sa Sabina, Scarborough, doon sa mga lugar, Ayungin Shoal, maglagay na tayo ng structure, no? Yun yung pinipigilan ng China, yung talagang kinakatakutan nila na mangyari. Kaya hanggat maaari yung mga resupply mission natin hinaharangan nila. At lagi nilang hinihinala na construction materials yung dala natin. Kasi baka makapagtayo tayo. Pero totoo, karapatan natin yung kung ano pa man gawin natin doon, dapat walang pakialam ang China. Kaya nga lang, nakikipag-agawan sila o inaagaw nila. Pero mas tama na magawa natin as soon as possible yung mga ganung bagay, no? Yung suggestion ni Senator Chis Escudero. Sa akin, pabor ako doon. Kayo mga utol, pabor ba kayo? Paki-comment ang inyong opinion. Magtayo tayo, no? Kahit mga outpost lang, no? Para mabantayan ng tuluyan, tas may mga personnels tayo doon. Kasi inaagaw na nila eh. So kita nyo, constant Coast Guard presence lamang ang kanilang ginagawa para makuha. Pero palagay ko, yung mga nauna ng mga artificial island, talagang may issue dyan. Ang kasama ng ating gobyerno, di ba? Yung mga nakaraang administrasyon. Tuloy muna natin to. Pero syempre, kailangan ng malaking pondo upang maisakatuparan ang nasabing pagpapalakas ng puwersa. Sa mga larawan pa lamang na ito, makikita na ang mga ginagawang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Lahat ng 7 artificial island ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ay may mga pierna na maaaring daungan ng mga malalaking barkong pangdigma. Sa panganiban o mischief reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa, nakuhanan pang nakadawang 3 transport ship ng Chinese Navy noong Disyembre itong 2017. Maliban sa Panganiban Reef, mayroon ding mga runway sa iba pang mga artificial island na pawang nasa EEZ ng Pilipinas. Lahat ng mga ito ay kayang-kaya na ngayong lapagan ng mga fighter jets. Malaking indikasyon na operational na ang mga islang tinatawag ng mga eksperto na permanent aircraft carrier. Opo, no? Grabe, no? Ano na, military base na, to check, no? Para maintindihan natin, no? Ito yung mga artificial islands na yan, no? May whistleblower dyan, kung hindi nagkakamali, si General Parlade, no? Hindi ko sinasabing pawang katotohanan na kanya sinasabi, pero ayon sa kanyang pahayag, ito raw ay panahon pa o administrasyon pa ni Noynoy Aquino nangyari. Palagay nyo ba? Palagay nyo sa inyo bang opinion, sanction ba o pinayagan ng ating gobyerno? Siyempre, hindi lang basta papayagan. Pinayagan ba ng ating gobyerno noon, ng administrasyon, na magsimula yung artificial island na yan? May bayaran kayang nangyari? O ano? Pa-comment. Alam ko naman, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Anyway, mula ta sa The Guardian, no? Ayan, sa The Guardian, China has fully militarized 3 islands in South China Sea.
US Admiral says. Kaya ngayon pag may umiikot na aircraft doon ng US, ng Pilipinas, pinapaputokan nila ng flare para walang makakita kung anong ginagawa o ano pang upgrade ginagawa nila sa mga artificial islands. John C. Aquilino says Beijing is flexing its military muscle by arming isles with fighter jets, anti-ship systems, and other military facilities. Okay? So pinakita ko lang na legit na talagang fully militarized na. Yung 3 pa lang daw dito kasi itong report na to 2022 pa. Who knows kung ano nangyari. Ngayon 2024 na. So baka lahat na ng island na yon, yung artificial island na yon, militarized na. Hindi imposible yon. Anong masasabi nyo? Tuloy muna natin to. Paki-comment ang inyong opinion. We could actually see more serious operations like fighter aircraft or bomber aircraft, military aircraft basically. So the next question is when will they be there more or less on a permanent basis? Tama. High-tech din ang mga radar at Grabe, communication meron equipment tayo sa mga artificial islands. Marami sa kanilang mga advanced na kagamitan ay maaaring gamitin sa mga air and sea battle. Sa isang isla ay mayroon ding multi-story building na may lawak na 4,000 square meters. Grabe. Lahat ng mga artificial island ay may ganitong mga gusali at kumpleto din ang mga ito sa surveillance equipment upang ma-monitor ang kanilang kapaligiran at ang mga paparating na panganib. Subalit may tuturing na pinakasensitibo ang Zamora Reef na kung saan bukod sa meron itong 3 kilometrong runway, highly fortified din ang Grabe, mga pasilidad nito. At ang mas malalang problema ay napakalapit lamang nito sa Pag-asa Island na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa Pag-asa ay tanaw na ang mga infrastruktura ng China. With that kind of facility, China can even pressure our occupants in Pag-asa Island to leave if things get worse in the area. Ayon sa Nakakabana, maraming eksperto, hindi dito hihinto ang ginagawang expansion ng China ng kanilang mga isla at nasasakupan at ang ambisyon nitong maging maritime power. Ang pinakaunang tatamaan ay ang karapatan ng Pilipinas na eksklusibong pakinabangan ng bilyong-bilyong mga yamang dagat sa sarili nating bakuran. Tama. We might be there but they will only be it's only going to be token presence. And we might even find it more and more difficult to maintain that as time goes on. Taong Totoo, 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga estruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang Bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin hindi lang ng Pilipinas at China, kundi maging ng bansang Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa bansang China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lamang daw ng kanilang mga mangisda sa tuwing sasama ang lagay ng panahon. Nakakagulat na isa na ngayong military garrison ng China at armado ng mga kagamitang pangdigma. Grabe, mga utal. Kubo-kubo lang daw kunwari. Silungan lang ng mga Chinese fishermen. Pero so who knows kung ano pang kasunod nilang hakbang. Kaya nga pinipilit nila. Kumbaga nagtatayo na sila ng military bases sa ating nga kapaligiran. Nire-ready na nila yung kanilang kapasidad para dumigma at para sumakop o para kontrolin yung lugar. Yan yung unang-una kong nakikita. At bukod dyan, pagkatapos niyan, anong kasunod? Diba? Kaya pinipigilan. Kasi may iba talaga silang plano. Okay? So, dyan pa lang, hindi mo kailangan, sabi ko nga, hindi mo kailangan maging war expert o maging military expert para maintindihan kung anong gusto nilang gawin. Makokontrol nila yung buong South China Sea. Pagkatapos, anong gagawin nila? Kapag malakas na sila, anong gagawin ng China? So, dapat pigilan. Diba? So, nasa tama. Kampi pa rin ba kayo? Yung mga kampi dyan sa China.
Bukod sa dandang mga barko ng bansang China na umaali-aligid sa West Philippine Sea, nalantad sa mga maritime patrol ang Armed Force of the Philippines ang mga naglalakihang artificial island ng China Grabe, no? sa loob at paligid ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa loob, no? Pinakamalaki sa mga islang ito ay ang Mischief Reef o Panganiban Reef sa layong 130 nautical miles mula sa Palawan. Ito ang pinakamalapit sa mainland ng Pilipinas at Grabe, pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. So sa madalit sabi, yung Panganiban Reef ay atin dapat. Na yan ay nakuha nga, no? Nakuha at sabi di umano sanction ng ating gobyerno on may basbas ang ating gobyerno nung panahon na yon. Na hindi man lang natunugan ng mga Pinoy ng Pilipinas na may nangyayaring construction doon. Bakit? Itinago nga daw sa media. At ito po ay sanction at mga sundalo pa daw di umano. Ang sabi ng whistleblower, hindi ko sinasabing totoo 'yun, pero ayon lamang 'yon. So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, hindi na natin tatapusin. So alam na natin militarize 'yan. So ano pa? Wag nyo kalimutan muna mag-follow kami sa Facebook, no? Alamin Natin PH, and maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Comment nyo lahat ng opinion nyo. Paki-share ng video, paki-like na rin. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Nangyayari na mga utol. At sana ay mapigilan.